I'm home! Anong regalo mo? Nandito po tayo ngayon at may susugurin po ako. Ang 32 taong gulang na vlogger na si Shara ang babae sa video. Laking gulat ni Shara nang habang nakaupo at nagpapahinga, bigla siyang nakaramdam ng panginginig at pamamanhid sa kanyang kaliwang kamay. Una po, naramdaman ko na namanhid yung braso ko. Tapos, tinatry ko iangat. Sabi ko, hala, hindi ko maiangat. Tapos parang umaakyat siya dito, nanginginig na ako na ganun. Hindi raw nila ito pinansin noong una. Pero inobserbahan daw ni Shara ang kanyang pakiramdam. Babalik na sana sa panonood si Shara nang ang pamamanhid, naramdaman na naman niya sa kanyang panga. Alam mo yun, una makakampante ka na. Tapos after a few minutes, kakabahan ka na naman kasi ayan na naman, manginginig na naman yung ulo ko. Tapos hindi ko na naman maaangat, parang namamanhid. Dito na dali-daling tumayo ang mister ni Shara na si Vladimir. Nasanay na kami doon kasi mga kasama namin dati sa Malabon is mga matatanda talaga. So talagang alam ko na kapag may ganun nangyayari, ang una kong kinuha, start sa sakyan, tapos saka ko siya binalikan. Para mahimasmasan, pinainom din ng tubig si Shara ng mga kaanak. Maya-maya pa, ang ininda naman ni Shara ang panginginig ng kanyang ulo. Kaya ang kanyang asawa, dali-daling kumuha ng blood pressure monitor. Pinag-BP niya po ako, nag-BP ako, okay naman po ang BP ko. Tapos pinakiramdaman ko pa po onti. Noong inakalang tuluyan ng bumuti ang pakiramdam, maya-maya pa ay mas lalo raw bumigat ang pamamanhid sa kanyang kaliwang kamay. Dito na nataranta si Shara. Noong time na yun, naisip ko, hala, hindi naman kaya, ano na to, stroke na to. Napag-alaman ko po na ang stroke pag hindi mo na maramdaman yung kalahati ng katawan mo, the left side, maaari nga nasa-stroke ka na. Minasahe ni Vladimir ang braso ni Shara. Pinagalaw ang mukha. Pinataas ko po yung kamay niya, kung naitataas niya ng dalawa. Chinek ko muna yung mukha niya, kung mayroon bang tabingi na side, kung ano mang hindi niya may angat ba. Tapos yung arms, yan. Kasi ginawa ko nga po yun sa tiyuhin ko nung na-stroke kasi yung tiyuhin ko po. No? Ang tanong, stroke nga ba ang nangyari kay Shara? Ayon sa eksperto, ang stroke o tinatawag ding brain attack ay nangyayari kapag nagkaroon ng pagbara sa supply ng dugo sa utak. Ilan sa mga sintomas nito, pamamanhid ng braso, hita, o kalahati ng muka, hindi makapagsalita ng maayos, paglabo ng paningin, hirap sa balanse, at pananakit ng ulo. Pero ayon kay J. Lord Abrigado, isang emergency medical expert ng Philippine Red Cross, hindi lahat ng nakararanas nito ay dahil sa stroke. Fast test ay ginagamit for stroke. Kung ang mga biktima natin ay nakaka-experience ng body weakness, numbness, severe headache, ito ay maaaring associated sa tinatawag na stroke. At dito natin ginagawa ang fast test. Mga kapuso, para mas madaling matukoy kung stroke ang nangyayari sa pasyente, gawin lamang ang fast test. F, para po sa face drooping. Yung kapag ngiti o inilabas po ang ngipin ay nakakaranas ng paglaylay sa bahagi po ng mukha. A, para sa arm weakness o pamamanhid. S, para sa speech difficulty o hirap sa pagsasalita. At T, kung nakaranas po ng mga sintomas na ito, oras na para dalhin ang pasyente sa ospital. Ang letter F or face. So titignan natin ang kanyang muka. Titignan natin kung pantay yung kanyang muka. Yan. Ate, pwede po ba kayong ngumiti? Ngiti po. Titignan natin kung bumabagsak ang isang parte ng kanyang muka. Letter A, arms. Ate, pakitaas po yung ating kamay. Yan. Titignan natin kung pantay yung pagtaas niya ng kamay. Kung ang pasyente natin mas mababa katulad nito, mas mababa ang isang kamay at wala siyang control, maaaring ito ay signs and symptoms ng stroke. Letter S naman ay speech. Maaari natin kausapin or tanungin ang pasyente natin. Ate, okay lang po kayo? Okay lang po. May nararamdaman ba? Okay lang po. Kung ang pasyente natin ay nakakapagsalita at nauunawaan ang kanyang pagsasalita,
ito ay normal. Dahil kung meron siyang slurred speech or hindi maunawaan ng pagsasalita, maaaring ito ay signs and symptoms ng stroke. Pupunta tayo sa letter T, which is time. Ito ang panahon upang tumawag ng ambulansya at dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa emergency medical expert, mainam na agad na ginawa ng mister ni Shara ang fast test. Mapiprevent natin yung mga irreversible na damages doon sa pasyente natin kung matitreat siya within 3 to 4 hours. Importante na dalhin ang ating pasyente sa pinakamalapit na ospital pagkatapos mapakita ang signs and symptoms using the fast test. Pero stroke ba talaga ang nangyari kay Shara? Numbness, trembling, which is medyo associated sa stroke. Kaya ginawa nga yung fast test. Luckily, hindi naman stroke yung ating biktima. Para mas makasiguro, pumunta ang mag-asawa sa ospital. Matapos ang pagsusuri, napag-alamang hindi stroke ang nangyari. Ang naranasan pala ni Shara na pamamanhid, side effect ng gamot na nireseta ng kanyang doktor para sa ubo. Yung nangyari po na yon ay resulta po pala dahil side effect po yon ng isang certain na gamot na ininom ko. Pwede din kasing nagkaroon talaga ng allergic reaction, kaya nagkaroon siya siguro ng stroke-like signs and symptoms. Ang allergic reaction kasi it's more on the skin, no? And then syempre yung sa paghinga. Paalala ng doktor, maging maingat sa pag-inom ng gamot at siguruhing ipinaalam sa doktor kung may allergy ang isang pasyente. Pag nagkakaroon naman ng allergic reaction yung isang tao no, dun sa gamot, maaari din kasi may mga contents, no? Na dun sa gamot mismo na pwede kasi magkaroon ng affectation dun sa katawan ng tao, kaya nagkaroon ng allergic reaction. Gaya ng mga rashes or kaya minsan nahihirapan huminga. It's a rare case naman daw po, pero natsambahan po na may side effects sa akin. So after po nun, pinalitan lang yung gamot na pinainom sa akin. Usually, yung basic talaga kasi na kailangan gawin talaga pag may mga side effect ng gamot, kailangan talaga madala din agad sa emergency room, no, or sa hospital, no. Lalo na pag nahihirapan na itong huminga or sabihin natin yung nanlulupaypay na yung pasyente. Pag allergic reaction naman doon sa gamot, kailangan talaga mag-take lang ng mga antihistamine para at least naman mabawasan din yung pagkakaroon ng rash or sabihin natin yung pangangatin ng katawan ng isang tao pag nakainom ito. Maging maagap mga kapuso. Dapat alisto at maalam sa katawan. Lalo na kung ang nakataya ay ang ating. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.